karakter sa pagsasabi ng katotohanan, laging ako ay gusto ko yung frankness. Wala kasing katumbas yung pagiging frank. At yung mga taong just to please other people ay nagpapaligoy-ligoy, nakakapagligaw kadalasan sa iba o kaya ay nakapandadaya sa iba. Ang pagiging franka ay pagiging tapat. Ang Biblia na aking pinagbabatayan sa buhay, sa paniniwala, sa pananampalataya at sa lahat ng prinsipyo ay gumagamit ng lingua franca. Isang aklat na nagtuturo ng diretsahang katotohanan, mabigat man o magaang para sa pandinig ng tao. Kaya ko sinasabing gusto ko ang franka kasi yung tanong natin na how to handle stress at work, I believe that stress must be overcome. It must not be handled. You must not even touch stress. Logically speaking, you must not even put your hands on it or put it in your hands. Doon sa tanong na ano ang pinaka-epektibong paraan upang malunasan ang mga suliranin sa buhay, naniniwala ako na hindi maiiwasan ng mga suliranin sa buhay. Napakaraming mga factors, circumstantial things that surrounds life na nagdudulot sa atin ng mga iba't ibang suliranin. Physically, emotionally, economically, mentally. Napakaraming suliraning that besets human life on earth now. Siguro ang wala lang suliranin na mga taong nabuhay sa mundo sa pasimula ay si Eva at si Adan nang sila ay nasa halamanan ng Eden, sapagkat walang suliranin doon hanggang sila ay lumabag sa aral ng Diyos. Siguro yun lang ang point of history na po pwede nating masabi na mayroong dalawang human being na walang suliranin, pero afterwards na sila ay lumabag, nagkaroon na sila ng maraming suliranin sa buhay. At yun ay nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Yung suliranin o problema, hindi po yan naiiwasan, mga kapatid. Laging nandyan yan nakaabang. Along the way, you will meet some problems in life. But ano ang pinaka-epektibong paraan para ma-overcome ito? Pati ang stress. Stress is defined in the dictionary as anxiety or yung sinasabi na feeling of worry, nervousness or agitation, often about something that is going to happen. Or sometimes stress is defined as a mental strain on a person because of the pressure of work. Yan ang mga sinasabi ng diksyonaryo ng tao tungkol sa salitang stress. Ito'y related doon sa salitang suliranin. Ito'y mga pressures in life, mga bagay na nakakapagdulot sa atin ng emotional imbalances. Maaaring mag-cause ito ng high blood pressure at maaaring mag-cause ito sometimes ng depression, which may lead to other disease. If you are going to notice, the word disease are two words combined, is and dis. Dis-ease, meaning impairment of health or a condition of abnormal functioning. Yun ang kahulugan ng
dis-ease. When you are at ease, you have no problem. But when that easiness is being troubled by something that bothers you in your mind, in your physical being, then you have a dis-ease, a condition that is abnormal. Magkakalakip itong lahat ng ito, mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa-taong nakikinig dito sa ating pinag-uusapang ito. Alam ninyo, gaya ng sinabi ko, hindi po naiiwasan ng tao yan. Kung minsan, kakain ka lang, minsan nagkakaproblema ka. Merong kumakain na natitinik, kumakain ka na lang. Supposedly, you must enjoy your food for it to nourish the body properly. But you see, sa pagkain pa lang nagkakaproblema tayo. Napakagaang ng pagkain eh. Walang nagrereklamo pagka kumakain eh. Walang nagsasabing, naku ako hirap na hirap ko. Walang ganon. Ang natural ang pagkain ini-enjoy. Pero nagkakaproblema ka kung minsan sa pagkain. Lalo na pagdating sa trabaho. Ang trabaho po ay maaring panggalingan ng problema. Maraming problema. Lalo na pagka sa isang trabaho ay mayroon kang mga hindi kabagang, tawag natin sa Tagalog. When you are working with people who are not as accommodating as they can be, you will find pressure, problems, anxiety in work. Especially so if you are not for that work. You see, there is wisdom in that saying, do what you love and love what you do. There is wisdom in that. Pagka mahal mo yung trabaho mo at nagtatrabaho kang may pagmamahal, nakakabawas yun sa problema. Ako po ay lumaki sa paghahanap buhay. Lumaki sa restaurant business, sa pagkain. Because I love to cook. I love what I am doing. Parang walang stress. Parang walang masyadong problema because I love what I am doing. At nung ako ay maging isang broadcaster, truthcaster, I feel that I love what I am doing. Of course, there are problems along the way, pero na-overcome yun because of that love that you have for what you are doing. Ngayon, sa dahilang hindi natin maiiwasan ng problema, hindi rin natin maiwasan ng stress. Pero we can overcome. Alam nyo, ipinagpaunan na kasi yan ng kasulatan na doon sa 16:33 ng Juan, sinasabi puro ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroong kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaigang sanlibutan. Sa English, ang sabi ron, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. You see, the word used is tribulation. It is greater than an ordinary problem. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. How can you have cheer when there is tribulation? It seems something impossible. Having cheer
when you have tribulation? Let us prove that. Is it attainable? Let us read in the book of Romans chapter 5 verse 3. And not only so, but we glory in tribulations. In tribulations also. It implies that there are so many things that wherein a Christian does glory. He is delighted. There are so many things that delights a Christian. But one of them is tribulations. Let us repeat the verse. And not only so, but we glory in tribulations also. Meaning, there are so many things that they glory about. But in tribulation also they glory. Why? Knowing that tribulation worketh patience. Nakita nyo? Kung tatagalugin natin yan, hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. So tama yung sinabi ni Kristo sa una natin binasa na, be of good cheer. In the world, you will have tribulation, but be of good cheer, ang sabi ng Panginoong Jesus. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Sa panahon ng tribulation, pwede tayo magkaroon ng cheer, ng happiness, ng joy. Bakit? Kasi nakikita natin yung nagagawa ng tribulation, mga kapighatian o problema sa atin. Alin yun? Yun ang wika gumagawa ng katiyagaan. Alam nyo, sa buhay, we have to look sometimes beyond the horizon. We have to look sometimes farther than what our normal eyes can see. Dapat tinitingnan natin yung malayo. Alam nyo kung bakit. Kasi kung yun ngayon lang ang titignan mo, kumbaga hindi mo ikakalkula yung malayo, hindi mo na ma-anticipate kung meron bang magandang bunga o meron bang masamang bunga ron sa banda ron. Eh yung palang tribulation, yung problema, yung pala gumagawa ng katiyagaan, sabi sa Biblia. So ito ang isang talata na tutulong sa atin para tayo maka-overcome ng stress and problema and suliranin sa buhay. Alamin natin na pagdating ng suliranin, hindi yun masamang balita. Yun ay maganda kasi yung mga suliranin, yun ang nagpapatibay sa atin. Yun ang gumagawa sa atin ng katiyagaan. Parang yung isang bata na bagong nag-aaral na lumakad, madalas madapa yun. Pero yung pagkadapa niya ang nagtuturo sa kanya para mag-coordinate yung kanyang mga muscles at saka yung kanyang movements, mabalansi niya, which will, in later years of the child's life, is very beneficial. Kapaki-pakinabang. Kasi ang sabi ng Biblia, ang kapighatian, problema, mga suliranin gumagawa ng katiyagaan. If you will not meet problems, then you will be always careless. You will always be lenient. You will always be lax. Kung wala kang nasa salubong na problema, lagi ka lang parang happy-go-lucky, hindi ka nagko-concentrate, hindi ka nag-iisip, and you will not be the best that you must be. Pero pagka nakakasalubong ka ng mga suliranin and afterwards na-solve mo, then you are a better person. Mas mabuti kang person. Kasi yung kapighatian nakagawa sa iyo ng katiyagaan. Kung itutuloy natin yung talata sa 5:4, ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Nakita nyo? Kaya ang problema, hindi natin dapat i-take na negatively. Bakit? May pwedeng gawing mabuti yung problema sa atin eh. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang gumawa sa atin, siya rin ang nakakapangyari sa buhay ng mga tao. Bakit siya pumapayag magkaroon tayo ng problema? Kasi may mabuting mapapakinabang ang isang Kristiyano na nakakaunawa ng aral ng Panginoon sa magiging problema niya sa buhay.
Nakita nyo mga kapatid, yung ang pinaka-epektibong paraan para ma-overcome natin yung stress, mga suliranin. Tingnan natin yung magagawa nito sa atin. Kung dumadating ang problema, napapatibay tayo. Para lang yung scientifically speaking, pag ikaw ay nagkasakit, bawa ikaw ay nagkaroon ka ng tigdas, sakit yun eh. For the meantime, masasaktan ka. But yun namang tigdas, isang uri ng sakit na kung walang komplikasyon at maiingatan ng komplikasyon, wala namang masama dun sa tigdas. Alam niyo kung bakit ko sinabi yun. Kasi yung tigdas, pag nagkaroon ka nun, tumitibay ka. Nagkakaroon ka ng immunity sa mga future bout pagdating ng virus na yon, which later in life ay mas mabigat. Halimbawa, yung bulutong, yung smallpox. Pag nagkaroon ka nun ng bata, hindi mo masyadong iindahin yun. Kasi, bata ka pa eh. Pero pag ikaw ay nabulutong ng matanda, masakit yun. Kung sa bata pa lang nabulutong ka, nagkakaroon ka na ng immunity. Nagkakaroon ka na ng immunity, bata ka pa lang natigdas. Kaya later in your life, hindi ka na titigdas, hindi ka na bubulutungin. Kung kailan pag matanda ka nang mahina na ang resistensya mo, meron ka nang naka-develop ka na ng antibodies para sa mga darating na atake ng virus, ng smallpox at saka ng tigdas, hindi ka na magkatigdas. So, may nagagawa yung pansamantalang problemang naidulot ng tigdas, pero may nagagawa sa hinaharap. Kung marunong kang tumingin sa hinaharap, para rin yung pag ikaw ay nagtatae. Alam nyo, akala natin lang masama yun, pero it is the natural way of cleansing the inside of our body. The alimentary canal. Nalilinis yan pagka meron tayong pagtatae. Nagpuproduce yun ng maraming, kasi may toxins, nagpuproduce yan ng yung linings ng intestine, nagpuproduce yan ng maraming tubig. Dahil doon, nahuhugasan yung ating, kaya kung nagtatay ka, basta wag ka lang madidehydrate, uminom ka lang ng uminom, ng may kaunting asukal at may kaunting asin, hindi ka madidehydrate o kaya magpa-dextrose ka. It's one way of cleansing the body. So, makikita po natin na ang problem ay merong mabuting nagagawa yan sa buhay ng tao. Halimbawa, nagka-problema ka sa trabaho, tinignan mo na may magagawa sa iyo yung problema mo sa hinaharap. Kung masosolve mo, ma-overcome mo, nakakagawa yun ng pagtitiyaga. You just have to solve it. You have just to face it. At hindi ka mawawalan. You will not lose hope. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. At on top of this all, sinasabi ko lang sa inyo ito sa pananaw ng tao. Pero alam nyo bang sa Biblia may sikreto para ma-overcome natin ang stress at mga problema, lalo na sa ating trabaho? Alam nyo, mayroong sinasabi sa Biblia na nagpapakita sa ating talagang dumadating ang problema. Pakinggan nyo ang Filipos 4:6. Ganito ating mababasa. Pabasa po ako. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. So maraming bagay na maaring ikabalisa ng tao. Pagkain, daramitin, iinumin, kabuhayan, pamilya, yung social standing mo, yung community relationships, marami kang pwedeng ikabalisa. At ang malaking bulto nito sa pamilya at sa trabaho. Pero mayroong sinasabi ang salita ng Diyos, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat, nakita niyo yun? Sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ang pinakamaganda sa lahat, pag dumadating ang problema o kabalisahan sa buhay, unang lumapit tayo sa Diyos.
maniwala kayo, may Diyos. Yung mga taong nagsasabing walang Diyos, hindi lang gumagamit ng isip yon. Walang gagawa ng planeta, ng araw, ng bituin kung walang Diyos. Remember that principle in science, nothing happens without a cause. Walang nangyayari na walang dahilan. Scientifically, physically speaking, nothing happens without a cause. More so in the spiritual. Sa spiritual, hindi maaring mangyari ang lahat ng ito kung walang dahilan. At ang dahilan ng existence ng lahat ng bagay ay ang isang Diyos na gumawa nito. At alamin natin yung gumawa, Diyos na may pag-ibig, lalo na sa ating mga tao. Kaya pag dumadating sa atin yung parang meron tayong suliranin na parang hindi mo kaya, may suliranin kang parang mabigat dalhin, sa puso mo, suliranin sa trabaho, sa mga katrabaho mo, napapag-initan ka. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos ka agad lumapit. Alam niyo, walang kapareho yun eh. Lalapit ka sa tao, maaari kang mabigo. Maaari hindi niya rin kaya yung iyong problema. Pero kung lalapit ka sa Diyos, walang hindi magagawa ang Diyos na itutulong sa iyo. Sabi niya, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ibig sabihin nun, mananalangin ka. Pagdating ng problema, the first step to take, if you are a Christian, is to pray. That is the very first step to take. Pray. Manalangin. Pagkatapos mong manalangin, yung ikinababalisa mo, yung problema mo, bigay mo sa Diyos. Yun ang sikreto nun. Alam niyo kung bakit? Basahin natin ang unang Pedro 5:7. Na inyong ilagak sa Kanyang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa English it says, cast all your anxieties on Him, for He cares about you. That is a very clear consolation for Christians. Pagdating ng problema, anxieties in life, manalangin ka. Pagkatapos mong manalangin, ipagtiwala mo sa Kanya. Cast all your anxieties on Him. Ilagak nyo ang inyong kabalisahan sa Kanya. Bakit? Sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Alam nyo, yung pagmamalasakit, nararanasan natin yan sa tao. Sa magulang, may malasakit sa anak. Sa asawa, may malasakit sa asawa. Anak, minsan may malasakit sa magulang. Kapitbahay lang merong malasakit sa kapitbahay. Kung sa ating mga tao, wala namang nag-uutos, nakakaramdam tayo ng pagmamalasakit sa mga mahal natin sa buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, marunong kang kumilala sa Diyos, nakikita naman ng Diyos na hindi ka naman masamang tao, itanong mo sa sarili mo, ipagmamalasakit ka ba ng Diyos? Sigurado. Kasi tayo lang mga taong makasalanan, marunong magmalasakit Yung pan-Diyos na mismong lumalang sa atin ang hindi niya tayo ipagmalasakit. Kaya, sabi ng Biblia, kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sabagay, hindi naman lahat ng tao yan. Kundi yung mga taong nagtitiwala at kumikilala sa Diyos. Sabi ng Biblia, kung meron kang kabalisahan, hindi ka dapat malungkot Simple lang ang procedure ng paghahandle ng stress at ng problema. Una, manalangin. Yun ang biblical admonition. Yun ang hatol bibliko. Pagdating problema, una, manalangin ka. Tapos, ipagtiwala mo sa Diyos, bahala ka na po, Panginoon. Hindi ko po yata ito kayang isolve. Parang wala po akong maisip na pambayad sa aking mga utang. Turo mo sa akin ang gagawin ko. Bahala ka na po. Bigay mo sa Kanya yung anxieties.
Sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, ang sabi ng kasulatan. Nais ka sa iyong burden, knowing that there is somebody powerful and big enough and greater than all your problems. Mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng problema ng tao. He is greater than the greatest problem of humanity. Kaya niyang isolve yan. Personally, He will attend to your problem. Pare, hindi kayo maniwala, pero nasa Biblia po yun. Kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sinasabi yan ng dakilang apostol na si Pedro. At kung ipinagmamalasakit tayo ng Diyos, alam nyo, yun lang ikaw tatawid sa karsada minsan meron kang hindi nakikita Meron palang biglang dumarating na sasakyan na parang hindi mo napansin pero kung mo ipinagmamalasakit ka ng Diyos, bago ka umalis ng bahay, nanalangin ka naman, nag-pray ka, hindi mo nakikita yung sasakyan, ikaw ang nakita ng sasakyan, nakapagpreno siya. Ginising ng Diyos yung nagmamaneho dahil pinagmamalasakit ka. Napabuti ka. Nagagawa ng Diyos yan sa lahat ng areas of life. Lalo na sa trabaho. Alam nyo kasi ang trabaho, yan gawain ng taong gustong mabuhay ng marangal Yang magtrabaho. Kaya nakikita ng Diyos yung mga taong devoted sa pagtatrabaho para sa pamilya. Alam ng Diyos, pag iningatan ka niya, tinulungan na rin niya yung pamilya mo. Kung mahal ka ng Diyos, mahal niya rin yung pamilya mo. Ipinagmamalasakit ka, ipinagmamalasakit din yung pamilya mo. Ano bang problema ang malaki na hindi kaya kang tulungan ng Diyos? Yun ang punto ron, mga kapatid. Kaya, kung tayo lang sasangguni sa Biblia, maiis tayo magiginhawahan tayo dun sa ating burden. Halimbawa, meron kang kasama sa trabaho, chismoso, inggitero, intrigero, intrigera, pakialamera. Manalangin ka sa Diyos, sana po buksan mo isip nitong aking kasama sa trabaho. Tapos bahala na ang Diyos, siya na, huwag kang gaganti kung ano man ang ginawa sa iyong masama. Paubaya mo sa Diyos. Panalangin mo pa siya. Sabi nga ng Panginoong Hesus ibigin nyo inyong kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. 5:44 ng Mateo. Pag idinalangin mo sa Diyos yun, at liwanagan ng Diyos ang isip nun, baka maging kaibigan mo pang matalik yun Marami na po akong karanasang ganyan. Yan po ay nasa Biblia. At naniniwala akong ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa sasampalataya at maniniwala dito. Walang problemang napakabigat at walang suliraning napakabigat para sa isang sumasampalataya sa Diyos. Remember the saying, faith can move mountains. Kahit na bugabundok na kung ano-anong salimuot sa buhay, yan po sa pananampalataya natin sa Diyos, ay masosolve ang mga problema na yan. Lagi tayong umasang may Diyos at ang Diyos na yan ay mapagmalasakit. Nagmamalasakit sapagkat mahal niya tayo, siya ang lumikha sa atin. Lalo na kung tayo sumasampalataya sa Kanya, kinikilala niya tayong Kanyang mga anak, hindi siya magkukulang ng pagmamalasakit at ng pagtulong. Sabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Nakasulat yan sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Yun ang assurance ng Diyos sa sumasampalataya sa Kanya. Hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. Pag ang Diyos ang nagsabi hindi Kanya pababayaan, sigurado yun dahil hindi naman nagsisinungaling ang Diyos at ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Hanggang dito.